Amen. Ayaw mag-iista lang. Okay, ganito tayo kayo. Salamat po sa Ginoo. Nagpipro, nagwali ang instruction, no? We must walk in love. We must walk as children of light. And then we must walk in the Spirit. No, kalau pengurutan yang dihisbutan. Book of Ephesians chapter 5 verse number 1. Karon atong maglihan atong mga Bible sa Proverbs. Chapter 1 verse 1 down to 5 atong puli-pulihan magbasa. Proverbs chapter 1. Arti na lang kanan. Proverbs chapter 1 verse 1 down to 5. Ako'y basa sa verse 1, kamo sa verse 2, hindi ko sa 5, atong dumana in verse number 1, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. Verse 3, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. Verse 4. Give some clarity to the simple, to the young knowledge and discretion. In verse 5, we read, a wise one will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain wise counsels. Mga nilagit mo, tinagin Jesus Christ, Lord. Nagagawin kami sa mga sa Iglesia, sa kanang Ginoo, siya kasi Lord. So, Bible says in Psalms 159 verse 23, search for God and my heart, try God and my thoughts. Ginoo, ikaw ang Diyos na sa kanan. Kanang bilang po, Lord, may mga iniquities, ikaligay iniquities in the heart of the Lord. Lagi niya ang pulong sa 66 verse 18 Ginoo sa buong Psalms. Ginoo, Lord, magkasikaso mo na una. Kasi kami, wala namin, pinahit sa mga tubo. Nag-iulat sa mga Lord sa cross ng Bible. Yan ang gagawin ang Ginoo, tabahin ko sa believers sa mga pulo. Kaya itong pag-ibig ka, nais Sunday, kami pa ng Ginoo. Ang mga pagtulungan na ito, ito namin ang gamit, tapos namin pinabisan sa ating pagod sa kapay. Ito yung Lord, kaya kami kaya sa para sa suga, at ang mga kaya sa gamit sa pulo. Kung mahimong Ginoo, ang buwan ang hangin ng iwas sa nagatan na binig mo makababa sa pagkuray ng Ginoo. Kaya Lord, kaming mahalan, masin ko kayo ang suga sa pagkaliwala, buto ng Spirit, pagkiluto sa Ginoo. Lord, kami, ano po ka, ang yan saling, natarawagan ang Diyos sa ngalan ng Jesus. Amen. Ang kapalihog, ito is mensahe what a wise Christian desire. No? Ini sa atong nagbasa sa Book of Proverbs chapter 1 verse 1 to 5 ingon ang Bible nga mga tihon ni Solomon. Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Ingon ang Bible, to know wisdom and instruction, to preserve the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man shall hear and will increase learning. Mo ni ang nakaindot no sa usa ka wise. Ito ang tag-wise tungod kay marok ka. Tungod kay kanang maayo ka dili tungod na sa Ginoo. No? So dinhi atong tanaw kung unsa man ang mga tinguha sa usa ka wise na Kristohanon. Okay na, may dito wise na Kristohanon. So, ang atong tunan, kanang wise na Kristohanon. Kung sa mga iyang mga tinguha, na which is makapalimuot sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Dili sa atong na kinabuhi. Now, sa di pa ka mato sa atong 5 letter L
atong pagatunan, no? 5 ka mga letter L sa atong mga punto atong pagatunan. Apan sa dili pa ablihan to kadyot ang book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. Ingon si Pablo, samtang diha kong uban ninyo ang akong pagwali, di gyud pinaagi kaalam sa tawhanon nga kaalam, kundi pinaagi gyud sa pagpadayag sa balaan ng Espiritu. Ingon din sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 4 and 5, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Dili sa kanang gitawag o pinaagi sa madanihon nga mga pulong, ang iyang pagwali, ang iyang pagwali, dili pinaagi sa pagwali at kanang pinili ng mga pulong, na kanang nindot kay kuminahon. Dili, ang pagwali na sa Pablo, nag-aagad yun sa lihok sa balaan ng Espiritu. No? Ino din sa verse number 4. Hindi enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power. In verse number 5, that your faith should not stand in the wisdom of man. So, maunay ang tinguha, maunay ang purpose sa pagwali ni Tudo Pablo, na yung pagwali pinaagi yun sa demonstration of the Holy Spirit, kung kay gusto ko siya as preacher, as alagad si Ginoo, na kung doon na may mutuo, kung daot ni Kristo, na ang pagtuo, na ang pinasukad yun, ma-stand yun, mapundar yun diha sa kaalam na si Ginoo. No, dili pinagis kaalam sa tao, but in the power of God. Sumuna ang tinguha sa usa ka wise nga Kristohanon. No, ingon man nga alagad sa Ginoo. Now, ari ka sa book of Proverbs chapter 9 verse 8 and 9. Proverbs chapter 8, chapter 9 verse 8 and 9. The Bible says in Proverbs chapter 9 verse 8 and 9. Ingon ang Bible, reprove not a scorner, lest he hit thee. Rebuke a wise man. Sunod, and he will love thee. Ang usa ka wise na Kristohanon, di inauna no, kung gingon na kumindingo, dili luuran, no, dili daling mangluod, dili daling manghiubos. Ano, in verse number 8, rebuke a wise man, and he will love thee. Mahigugman mo siya, ganahan ninuon siya. Ngayon sa verse 8, in verse 4, verse 9, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. No? Kung increase ninuon, ganun na siya, di man siya galing alain, kundi maminaw ni siya. No? Kunya, mag-increase ang iya nga kahibalo diha sa pulong sa Ginoo, diha sa Ginoo. And then atong makita in chapter 12 verse number 15 as introduction, last nga verse, Proverbs chapter 12 verse number 15. The Bible says, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Wise kining gitawag o paminaw yun sa pulong sa Ginoo. No? Malamon gining tao nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Now, what a wise Christian desire sa ato na ganiha, 5 ka mga letter L. Number 1, listen to the wise man. No? Ang usaka, ang tinguha sa usaka Kristohanon nga maalamon, maminaw na siya sa mga maalamon. Ingon gud ang Bible na kanang kuyog sa mga manggialamon aron ka mahimo manggialamon. No? In Proverbs 22 verse 17, ingon ang Bible ni John, Proverbs chapter 22 verse number 27, ingon din 17, sorry. Bow down thine ear and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge. Ingon ang Bible, ikiling, no? Kanang sila ng termino ng ikiling, kanang ipaabong, no? Ipaabong ay imong dalunggan sa pagpaminaw sa mga pulong sa malawon. Ingon ang Bible, di lang kayo maminaw, ibansay, no? Ibansay. Doon ay ingon sa kayo, i-practice. Put into practice.
no, put into apply ang iyang mga nadunggan, ang iyang mga nakatunan. Ingon ang Biblia magigsoon in verse number chapter 13 verse number 1. Proverbs 13 verse number 1, ingon ang Bible, a wise son heareth his father's instruction, but a scholar heareth not rebuke. Yun, maminaw badlungon. But ingon ang Bible, a wise son heareth his father's instruction. Ganiha ang nagwali siya about instruction, that we must walk in love, that we must walk in light, that we must walk in the Spirit. Sa magwawali ka ganiha. Now, din ingon ang Bible, a wise son heareth his father's instruction. Hindot ka gining anak bitaw na maminaw instruction. No, ang anak ko instruction sa kong mga anak niya mamutanan balik, ikundi ka mo ka maminaw sa instruction. Simple as that. Di ka kasapot. No? Sa una, di lang kay mangisong pag yun. No, lagi kay amahan mo ko paminaw. Pero kaya sa Ginoo, tinalis mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo, may dili singka. No? So, pasalamat yung datong igsoon na usakos mga nagkatong sa pulong sa Ginoo. No? Ang nagkapatandog lang yun sa ang kasing-kasing pinaalgi sa pulong sa Ginoo na magkinabuhitan katulitong isutan ganiha, kanindutay yun nato. Usagikos nagkakatong sa Ginoo. Kanong maayo magkasaling tao kasi yung pamilya dito maayo. Muna kung naigtan o puno, mga igsoon. Grabe ito kanindot sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw lang tayo, kinasingkasing kang maminaw sa pulong sa Ginoo, naagit tayo makatunan sa pulong sa Ginoo. But remember, may zone as I teach, may zone sa Sunday School, no? Ako nang share ninyo na kanan, mas daghan ko o mga nakatunan sa pulong sa Ginoo when the time or by the time na akong gi-apply yun sa Noblino, na before ta mo ani sa church, iampo ginato una ang magdala sa pulong sa Ginoo. 100% makaingon yun ko pag tanindot tayo sa pulong sa Ginoo tuminaw. Masakitan ka pero makadawat ka mingo. Sa panahon na wala ko na imuwa, makasulti sa punyo dahil magkapangili itupos nagdala sa pulong sa Ginoo. Ano man, akong kita na ang problema, ako rasa. No? Ngayon, istugan na ito na, tungkol kay ang usas mga tinguha sa mga lamon nga Kristo hanon, anak sa Ginoo, maminaw kita siya. Maminaw na siya. So, manay ato makita nila sa pulong sa Ginoo. Lindiramig, so sa usap ka na maminaw, huwag yung mahal natin malipay ay. Malipay gina. Sa muta ang Ginoo. No? A wise son heareth his father's instruction, but a scholar heareth not rebuke. Isang pagbadlungon, musa mo inoon. No? Mopay isog kaayo. No? What a wise Christian desire. Number 2, learn to be what the Bible says. Ang tinguha sa usa ka malawon nga Kristohanon nagkat-on sa pagsunod kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. No? Dili lang kay maminaw. Now, why many Christians never truly learn from the church? Nagini sa church, naaman ang pagtudlo, naaman ang pagwali sa pulong sa Ginoo. But here comes my son, doon na yung mga Kristohanon, ako dito, nasa Ginoo sa nagtudlo ko, naabit ko magbantayan po ng mga Kristohanon na, gusto mo dito sila sa Kristohanon, kung ba magkatubo? No? Kasi sa Ginoo, nagkatun po man sa Bilgo, nagkatun po man sa Bilgo, no? Parehas gingon ni Brad Victor ganyan, di sa siyang pagidaro, ila ko 69, 70. Ila kayo ganyan ba? Nagkatun ng gihapon, inyo kasing-kasing ni Brad Victor. Bisan siyang pagidaro, pero ni ano ng gihapon, nagkatun gihapon siya. But, mga igsoon, why many Christians never truly learn from the church? Again, nanaman kami ang pagtudlo, hihinay, sa wali, gikusog. Inaman niyo, hinay sa nimo, nagikusog. Gikusog ka sa nimo, nagihinay. Grabe, hindi mo katun. No? Ang tinuod nga malamon, nga Kristohanon, nagkat-on na siya sa pagbugi sa pulong sa
Ginoo. But many Christians, again, never truly learn from the church una, lack of personal commitment. No? Mga ginamison ako, mga ginakong na kita. Pag wala kay commitment, ya si Ginoo, wala kay commitment na aning adawat, aning urasa, ini kahapon, ini kubuntay, ini kaunto, basa dito, mapo dito, aning mga kuwana, personal commitment. No? Ano nakita may isong sunod-sunod na naay personal, na naay commitment diya sa Ginoo, nagipagtubo. Tingali-hinay, pero naagipagtubo kung nakita. Number 2, failure to apply the Word of God. Number 3, lack of accountability. No, dili gusto accountability. Ano man, basin unyag mapaninglan, basin unyag masikahan, basin unyag o mapursige. Ano man, naamay accountability. Naikaspahan na namin soon. No? And then number 4, lack of desire to grow. Mismo siyang pagalingon, wakil panganoy ba? Kinahanglan, mutubo ko, kinahanglan, magkakon ko, kinahanglan na sa usak si Mana, dito sa versikulo masag ko, kinahanglan, aning kuiga, ako yung Muhammad, ugbasa ang Biblia. Ano ba? No? Tinguha sa malangon nga Kristohanon. Lack of desire to grow. That is why naikisman ko nakita na huwag pagtubo. Number 5, the last, distractions of life. Dahil mga distraction, gani sa Matthew 13 at makita ang makapatuok sa usa ka Kristohano ang mga butang na naa sa kalibutan. Wala biya butakog niya sa Ginoo. Ang gusto ng Ginoo i-balance. Wag ginamay ang Ginoo nga ayaw. Dili pwede. Di sana pwede po. Kano man mo na gigamit sa Ginoo pinensya nga ta mabuhi o gana ta makasupurta sa buluhaton sa Ginoo. No? What a wise Christian does, listen to the wise man, learn to obey what the Bible says. In Proverbs 10:14, kanawa. Proverbs 10, verse number 14, the Bible says, verse 14, O wise man, lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near to destruction. Ang malangon ng mga tao, nagtigok o kahimalo, nagtigok. Mabit ang nagrehas ginomigsoon, kanang naiwali. Di lang ko take note, kung ako'y dalang Bible. Mag-take note ko, ang nagtigog, nindot ang naghantang nagtigog, kay nagtumatog, kahit Ginoo, on the long run, natay mo apply. No? Di mo na pasabot nga ka ng gusto ka ka ng nagtigog, daghang kaalam, niya, o resulta. No? Huwag nahitabo sa kinabuhi, huwag change diya sa kinabuhi. Hindi na natay magkatunan yun sa pulong sa Ginoo. No? Sa atong ang text, tanawa, in verse number 5, ng Bible, a wise man will hear, sunod, and will increase learning. Sa ito ba, nagkakaton yun? Sa dihang nagkakaton, nabit pagtubo. Ang tanan di mo tubo, wag na makakaton. Kanang bitang bata mo tubo, malnourished. No? Guol ka ng bata ni mo tubo, daot. Akong anak, ang mingon, o labi. Wala. Ayaw ko dahil na ng tagdugay mo ito, tanawa ng luspad ka. Ayaw anak, paminaw, tambag, pagbiki, 150, over 50, klo, ayaw ko ni mo over. Mayo ko na, brad, asa ko brad, mayo ko na brad, 100 over 50. No? So, ato makita may soon nga, ingon ang Bible nga to, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Ingon ang Bible. And then in verse number 10, ingon ang Bible, my son, if sinners entice thee, consent daw na. Ingon ang Bible, kung magulog-ulog mo ang mga magkasala, ayaw puyo nila. Ano in verse number 15, my son, walk not thou in the way with them, refrain thy foot from their path. Atras, ayaw ko dayon, backward. Ingon ang Biblia, pero ang kanang maminaw sa instruction, maminaw sa pulong sa Ginoo, tanaw in verse number 32. Ingon ang Bible, for the turning away of the sinful shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. But whoso hearkeneth unto me
shall dwell safely and shall not be quiet from fear of evil. So, dili mahadlok. Ano man, siguro siya na itong makita sa Bible. Then, ato makita may igsoon tungod kay maunay kinaiya o maunay kanang tinguha sa usa ka Kristohanon nga wise. Ato makita may igsoon nga nasa potential nga magamit yun o magpagamit niya sa gulaton sa Ginoo. No, support tayo sa gulaton sa Ginoo. Maunay mga klase ko ato makita na nasuporta sa gulaton sa Ginoo. Di much short. Pero tanan ni kunhod dali na maigo sa aming sakit. Wala ka anak dito, no? Muna yung paningkamutan nato ang sa Ginoo. Pero usas na kapag-encourage na ko, no? Kana yung pag-fellowship sa mga men. I was blessed yun, my God. Was blessed. Kasi kung meron ako lang ipagkabaliwala, ano man ay ko, dato pa kung panimones pala, ilangan ni kurasa. Sa mga nabiyak mo, padayan ko dito, hindi. Kumalik ko dito sila, ano dili? Pero dahil Ginoo nagpapunta na ikaw, tingnan mo magitay ka ako sa mga taganong oras. Kasi maging makuha ng wani, ang makuha na kong igsoon, mga espirituhan ng butang naghahatag ko sa dasig sa ako paggalingon. Muna, padayon ka sa fellowship diha sa Ginoo. Listen to the wise man, learn to be what the Bible says, love in soul winning. Wow. Love in soul winning. Lipay kong igsoon, at ito niyaging actually sa ang gitabuhan ni Hinay Youth. 5 days to work na lang rin. 5 na lang adlaw mong trabaho. Kanya wala na may Sabado. Pagdalibayan ako o Sabado. Ano man? Makakuyog abot ko o visitation. Ano man goal? Kaya hindi mo na lang adlaw. So kung sino na ba? Mga tugagat, kanya ka ng masahiro. Ito, wala pa ito. Ang isulog is mga amen tayo. Ano man? Ginigaw na pagkuyog o visitation sa Sabado. Ano man, anatong naatay kalipay ibutan sa Ginoo na makasugilot na makasangyo ka sa pulong sa Ginoo. So na siya gugma sa mga kalan. Kahit kung kita lang, tinalik ka mo, o ako'y pasultingon, na sa drama, kung ako'y inyong pasultingon. No? Kung kita'y pasultingon ba? Luwas na buta doon. Ingano mo muna ito kinabuhi kita lang. No? Ingano mo muna ito. Diba? Tinulit ang luwas ba? Doon ka ng balis Ginoo. Murag, inod na kay ikamata. Ano, luwas man. No? Pero, ningon magod ang pulos Ginoo nga, mas makayo nga, kanang mas makayo na ito nga, buhit pa tanong ka naman, magamit pa sa bulaton si Ginoo. No? Pag-share sa pulong si Ginoo. Usani sa mga tinguha sa usa ka wise ka Kristohanon. Di lang kay maminaw, di lang kay magkaton, nahigugmasat sa mga kalan. No? Ato makita sa Proverbs chapter 11 verse 30. Tumon kayo nga verse 11:30. But ingon diha murag last verse ni sa verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ingon ang Biblia. And then in 1 Corinthians 9 verse number 16, alakot ko kung di ko mawali sa pulong sa Diyos. Because in Romans chapter 1 verse 16, gahong ini sa kaluwasan ang pulong sa Diyos. No? Muna ang ikatulog. And then number 4, second to the last. Unos letter L, listen to the wise man. Learn to be what the Bible says, love in soul winning, and then let's controlled by the Holy Spirit. No? Naatay mga baba na kontrolado na nagagis pala ang Espiritu, but maglihok sa ng Holy Spirit, mag-control sa ato mismo nga baba o dila sa dihang doon sa tas Ginoo. Doon kung Kristohanon lagi siya, pero ang baba kay, sorry kaya, ulirat ang dako. Yung barok ang dako. Pistik ang dako. Atay ang dako. Hindi na pagod Kristohanon kayo. Ito akong papa. Gabi to eh. Gabi to. Kung nimo ka o balikas, naata ng balikas o kumahan. Suko siya. Hindi ko masangit. Kaya siya na ito. Bayo, nagkakot.
Oh, lagi gagawin sa nilay ganda. Mga ba nga walay kanang bitang way nag-control na Holy Spirit sa ilang kinabit. But by the grace of God, kita may John na atay pagkamainang tingon sa atong pag-istorya. Na naman, na ang atong istorya, ang atong mga pulong nag-represent sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Right. No? In Ephesians chapter 4, verse 25, Ephesians chapter 4, verse number 25, ingon ang Bible, ingon din wherefore putting away lying, salikway na ng mga bakat, speak every man truth with his neighbor. Ano din ko ano? Silingan? Lagay ito bang ang balas ng pagkasa? Ang silingan? O ingon din and that na ingon din wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. In verse number 29, let no man corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. No, manaingon sa Bible na makahatag o kaayuhan, makahatag o kagasig, makahatag o kanang gitawag o kahayag. Mahayagan ang ilang kasing-kasing una-una sa mga dili-luwas na ma-amaze sila. Uy, ito yung mga kasiyas mga tao. No? Muna itong makita sa pulong sa Ginoo. And then, atong makita sa Proverbs 25:11. Proverbs 25 verse number 11. Ang Bible 25 verse number 11 in the book of Proverbs, the Bible says, a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Apples, one of the kanang gitawag o favorito kay nako na kuan prutas. Basta apple. Nangduruan gina, no? Nangduruan gina nako basta apple. Favorito kay nako. O gihisgutan dinhi ang pulos Ginoo dinhi, a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Mga pulo nga haom gyud kayo ba? Haom nga ang makadungog makaingon makaingon ba? Paano ka dito ang suti ni tawhana? No? Mo gipo ka matikot ni tawhana ani lasihan sa sinultian. Lahi gid siya. No? Mugawas niya ang good testimony. And then ato makita in Proverbs 14 verse number 5. 14 verse number 5. 14 verse number 5, ingon ang Bible, a faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. No? Ingon sa Biblia. Lips controlled by the Holy Spirit. Again, sa diha nga, kanunay tang nagbasa sa pulong Ginoo, and then kanunay tang nagpaduol diha sa Ginoo. No, mga tao nagpalaban diha sa Ginoo. Ang gawasan na ang referee ka na kanang word of God. Then last but not least, number 5, live peaceably. No? Live peaceably. Struggle kay kuan ni John. Mismo sa among panimalay. Struggle as in struggle kayo. Pero karon kasi sa Ginoo naningkamot ko nga kamalinaw lang ba? Pugong as in pugong yung mayo. Nabalin nun. Nabalin. Hikas pinaka-gamay sa ako, si Juan. Hantod sa pinaka-dato, nabalin mo na yung kami adto. Gusto kayo mo kuha na ko nga, ayaw anak ko, kung saan mo nabalin mo na di mo na ayaw. Wait, no? May igsoon, dali kayo nag-isol dito, lisod kayo nag-ikinaboy, grasya rin sa Ginoo. No, grasya rin sa Ginoo. Labi pa na itong mga amahan. Kaya tinuod dito, maabot dito, amahan ko. Ako'y paminawa, amahan ko.
ako'y magbuot, amahan gyud ko. Mao ba gila akong batasan ni? Mao gila akong batasan. Muna, salamat kay ko. Igo gyud kay mensahe. No? Ana ang panahon ng Igsoon, ako naghilatan sa Ginoo. Lord, isura niya magdakos pulos Ginoo niya. Mati ka din ang batasan eh. Mati ko batasan. Saan ba kahilan ako kasawa? Ginoo, usba ko. Gracias Ginoo. Gracias lagi sa Ginoo, nabalik ka ron. Nabalik. Live, peaceably. 29, 8 and 9. Proverbs. 29, 8 and 9. Ato makita ni Igsoon na yung Bible. A skillful man bring a city of Proverbs 59, 8 and 9. Skillful men bring a city into a snare, but wise men turn away wrath. In verse 9, if a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. So, kung makita ni Igsoon, kung masabtan niya, kinahanglan yun ang peaceably na pagkinabuhi. No? In 16 verse 14, Book of Proverbs, 16 verse number 14, yun gini pulos Ginoo kung kunan nasa Proverbs 16 verse number 14. Ingon din niya ang Bible, the wrath of a king is as messengers of death, but a wise man will pacify it. No? Klaro kayo sa tanan, mo palinaw, mo'y nagdalag kalinaw, dilit mo'y nagdala o kagubot. Nga naman, God is not the author of confusion. No? Ang Ginoo siya sa kalinaw. And then, ato mabasa ng Igsoon, last verse in Jeremiah. Lalaki na ko tason kay Lima Mikael. Sakto yun, hapit makurinta. Alita sa Book of Jeremiah, chapter 9, last verse. Jeremiah, chapter 9, in verse 23 and 24. Ingon ang Bible ni Jeremiah, chapter 9, verse 23 and 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glorifieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment and righteousness in the earth, but in these things I delight, saith the Lord. Ang ato ikalipay nga nakaangkong kay Ginoo, nga nakakapunta o Ginoo, inaagi sa pulong sa Diyos, di nato ikahimaya, di nato ikalipay, ano nga butang unsa kadako, unsa kahimot, unsa kadagla, ang atong nahimo diha sa Ginoo. But atong pasalamatan nga nakaangkon gyud ka Ginoo. Amen. No? Yes. Nga nakaangkon o nakakatkon gyud ka diha sa Ginoo. Salamat ato gyud. Grasya gyud sa Ginoo Igsoon, nakakatkon dito sa pulong sa Ginoo. Lord. Inaagi sa pag-uwali. No? Gigamit yun ang lurakong sa Ginoo. No? Likutaw nga kanang tigpala-pala kayo ba usalas pasalamatan ng Ginoo nakakapang tulong ng Islam. So yun natin na po pagdulutan sa pulong sa Ginoo, 5 na mga letter A na ato na. So ang bukas, salamat doon sa inyong pulong.